yung isa sa nagiging dahilan ng deficiency ng ating katawan. Alam mo, pag nagkukulang tayo ng certain vitamins sa ating katawan, naninigarilyo man tayo, hindi. Meron tayong picture number 3, pakita po natin. Yan, alam nyo, yung pagkakaroon ng awareness dito sa lung cancer. Ayan, nakikita po natin yan ngayong November. So marami nagkakaroon ng lung cancer kahit di naninigarilyo dahil sa kakulangan ng nutrisyon. At hindi lamang dahil sa paninigarilyo o kakulangan ng nutrisyon, may mga bisyo din tayo. At tayong mga Pilipino, pag gumigimik tayo, another nutritional problem, alam nyo, nakakagulat ha, ang pag-inom pala ay nagiging dahilan para magkaroon tayo ng deficiency. Tingnan natin ang picture number 4. Oh, so can you imagine ha, umiinom ka lang, nagkakaroon ka na ng deficiency. Oh, hindi alam ng iba yan. Okay? Kapag inom ng alak, kinakain ng ating atay, yung mga sustansya, at imbis na magamit natin, inilalabas ito. Kaya yung mga manginginom, may mga ibang bisyo, sila yung mga may nutritional deficiency. Back to you. Wow, Doc ha. Sa Japan pala, ibig sabihin, umaabot po pala ng 100 years old ang mga tao sa Japan. Oo! Tapos, grabe na, Doc. Tapos, sir, dapat pala, Doc, no, para pala magkaroon ka ng magandang, syempre, pangangatawan, dahil sinasabayan natin ng mga magandang nutrisyon, kapag nag-exercise ka pala, no, magiging maganda ang epekto nito sa pangangatawan natin, yung tamang pag-exercise. Well, actually, kapag nag-exercise tayo, nagkakaroon tayo ng hormonal changes sa ating katawan eh. Yung hormonal changes na yun, tumataas yung ating mga relaxing hormone, gaya ng tryptophan, tumataas din yung ating adrenaline, so it makes our muscles move more, nababawasan yung mga kirot ng ating katawan. Ngunit kung hindi tayo nag-ehersisyo, yan naman ang nagkakaroon tayo ng deficiencies. Okay, Doc. Doc, pwede nyo bang i-discuss yung mga sakit na maaaring makuha kapag kulang po ng sustansya ang ating katawan? Naku, ang dami. At isa-isayin natin, ha? Tingnan natin ang ating picture number 5. Ipakita po natin ito. Ang unang-una dyan, yung stress. Kapag kulang pala tayo ng sustansya, bigla tayo nagkakaroon naman kung ano-anong stress sa ating katawan. And of course, mental stress affects our organs. Hindi ba naisip natin kapag tayo na-stress, masakit sikmura natin? O tapos nagkakaroon din tayo ng panghihina dahil yung mga organs natin nagkukulang ng sustansya. Pagkatapos ng mental stress, mauwi ito dito sa picture number 6 na emotional stress. Marami sa atin may mga emotional stress, hindi lang natin alam. Ang emotional stress, ang feeling mo ba pagod na pagod ka, pero parang wala ka namang nagagawa, ikot ka lang ng ikot. Alam niyo na, punta ka ng punta dyan sa ating opisina, wala ka namang sales, wala ka namang recruit. Nakikipagtsikahan lang. So, ginagawa lang natin na parang na vibrating board o kaya sounding board yung pakikipagkwentuhan sa iba. And these are stressful para sa atin. And then, all of this mental and emotional stress can cause a physical illness. Nasa picture number 7. Ayan, kanina lang sa kliniko may babaeng umaabot ng 180/100 sa stress. Dahil ang dami-dami daw niyang ginagawa. Tinatanong ko kung ano. Wala naman specific siyang masabi. Ikot lang siya ng ikot, no? So, the blood pressure that goes up, pwedeng maging primary o secondary. Pag primary, hindi mo alam saan galing yung high blood mo. Pag secondary, pwedeng manggaling ito sa kidney, sa puso, sa thyroid, sa hormones, and many others. But very commonly, kung makikita natin itong picture na to, yung ugat na may mga deposito, dahil yan sa ating kinakain. Sabi ko nga, hindi porke busog ka, hindi porke mataba ka, ay malusog ang iyong katawan. So, okay. Ngayon, bukod dito sa hypertension, meron pang isa. Tingnan natin ang picture number 8. Yan. Alam mo ba, ang diabetes pwedeng mangyari kahit na wala kang family history o kaya hindi ka naman mahilig kumain ng matamis? Ang stress pala nagkukos ng diabetes. Hindi alam ng iba yan, ha? Kasi ang nangyayari kapag stress tayo, nasusunog yung ating lapay.
or pancreas. So hindi siya makaproduce ng enough insulin. Kaya maraming mga diabetic ngayon eh. Kumpara noong araw, mga panahon ng lola natin, parang wala naman diabetic eh. Pero ngayon, ay grabe. Marami ang diabetic dahil sa stress sa buhay natin. F. Sa picture number 9, i-combine natin ang diabetes at high blood pressure. Ay, ito, makikita niyo yung kulay pula na binilugan ko? Stroke ang resulta. Kaya pala ang dami na i-stroke din sa ngayon. Ayaw tanggapin na diabetic sila. Sabi nila, mataas lang ng konti sugar ko. Ayaw tanggapin na high blood sila. Pero nagme-maintenance ng medicine. Itong kombinasyon ng dalawang ito, ang tawag dito metabolic syndrome, which can lead to stroke. So again, poor nutrition can lead to hypertension, diabetes, and stroke. Another reason na magkaroon tayo ng karamdaman sa poor nutrition, nasa picture number 10. Karamdaman ng infeksyon. Yan. Madali tayong magkaroon ng mga sakit. Di mo napupuna. Pwede ka magka-flu, trangkaso, pneumonia, COVID. Nahahawa tayo ng mga mikrobyo kapag kulang tayo ng sustansya. And last but not the least, regarding nutrition, picture number 11 and 12. Marami sa atin nakikinig at nanonood ngayon. Yung mga daliri nila, pag binaluktot nila, ayaw na umunat uli. At titigas na. Trigger finger ang tawag doon. Niisip mo, bakit kaya ganito? And then, sa picture number 12, ito, poor nutrition ito. Kakulangan din ng mineral sa ating katawan. Paggising mo sa umaga, ang sakit ng mga joints mo, ang hirap iunat ng iyong mga daliri. So, yan ay lahat dahil sa kakulangan ng sustansya sa ating katawan. Ganun pala yun, Doc, no? Ganun pala yun, Doc, no? Pwede ka palang magkaroon ng emotional stress, hypertension, diabetes. Yung katulad po nung pinakita din sa picture number 8, Doc, yung parang, ano po yung parang butas o sugat doon sa ilalim ng kanyang talampaka. Opo, paa. Alam mo yung mga diabetiko, ganyan eh. Nagkakaroon ng kalyo. Tapos yung kalyo, kukut-kutin nila. Tapos pag kinutkut nila, magsusugat na. Pag nagsugat, nagugulat sila, ang tagal na maghilom. Yung iba, hindi na naghihilom talaga eh. Diabetic kanyan. Yan. That is, technique number 1. Kahit na hindi mo alam yung blood sugar level mo. Kapag may sugat ka, pinedicure ka, ang tagal maghilom. Sugar problem yon. Tapos, tingnan mo yung batok nung katrabaho mo. Kapag yung batok ng katrabaho mo mas maitim kaysa sa braso niya, mataas ang sugar niyan. Okay, Doc. Ibig sabihin, Doc, kapag ka po ba mataas yung iyong HbA1c mo, yung parang hemoglobin ba yung, Doc, na tinatawag nila? Ibig sabihin, candidate ka na rin po pala sa pagka-diabetic? 2 beses na makitang mataas ang HbA1c mo, tanggapin man natin o hindi, diabetic ka na. But the good news is, there's more. Hindi naman porke sinabi ng mga doktor na diabetic ka na, forever diabetic at naka-maintain ka na ng gamot. Pwedeng matakasan ng diabetes. Bagong kaalaman yan. Hindi porke diabetic ka, lifetime na yon. Pwede kang makagraduate at matakasan ang diabetes. Okay, Doc. Pero syempre, Doc, no, aside from proper nutrition, importante din po yung proper hydration. Tama po ba? Totoo yan. Siyempre pa, yung ating iniinom, hindi dapat tubig lamang. At paborito ko nga, mamaya babanggitin ko, may inilalagay tayo sa tubig na kulay berde eh. Huwag nating sayangin yung ipag-inom natin ng tubig na walang sustansya. Lagyan natin ng sustansya. Tingnan natin ang picture number 13. Ayan, eto mga senyales na hindi ka sapat ng iniinom na tubig. Kulang ka sa 8 o 10 na baso. Picture number 14, dark ang ihi mo. Hindi lang dark, yung iba, mabula ang ihi nila. Hindi lang mabula, ginigising sila ng madaling araw ng 2, 3 o 4 na beses para umihi. Senyalis yan. Hindi porke ihi ka ng ihi, ay maganda ang hydration mo. Number 15 na picture will show us, pag nagtataka ka, bakit sakitin ka? Baka dehydrated ka. Guha natin. Kapag dehydrated tayo,
napipilitan ng ating mga organ mag-function ng tuyot siya. Kapag tuyot siya, ay naku, di madali siyang mag-breakdown. Nakuha natin. Yung pag-breakdown na to will lead to diseases. Kuha natin. Ayan. And syempre, kailangan ma-realize natin na may mga pagkain na dapat din tayong matutunang kainin. Sinabi ko nga kanina, hindi lang lasa ang dapat ating pagpipilian, kundi yung sustansya. Kaya pala, dapat talaga, Doc, everyday umiinom tayo ng tubig, no? At least, baka 8 glasses of water po, maganda na po. Pero hindi lang tubig, sabi ko nga, may ilalagay tayong formula dyan sa tubig na yan. Mamaya, ipapaliwanag natin yan. Doc, paano yung mga iba, umiinom nga po ng tubig, kaya lang, tinitimplahan nilang ng mga juices? Huwag na lang yun. Meron naman tayong pamalit sa juices na yun Kasi yung juices na yun, lasa lang ang habol natin doon. At kung titingnan mo yung kanyang table of contents, ay puro asukal lang laman. So, hindi maganda para sa ating katawan. Nga po, Doc. Doc, may mga pagkain po ba kayo na marerekomenda na for proper nutrition po? Ay, oo. Iwasan natin yung kakakain lagi ng fast food. Tapos, iwasan natin na kain tayo ng kain sa labas. Alam niyo, ako personally, nagbabaon ako sa aking klinika. Imbis na kumain ako sa kantin o kumain ako sa restaurant ng lunch, meron akong nabili na parang canister siya na kahit na ilang oras, mainit pa rin. Yung lalagyan, hindi siya Tupperware, bilog siya na sa loob, maraming divider, at doon nagbabaon ako. Ito yung mga magaganda nating kainin. Picture number 16. Lettuce, mahilig ako niyan. Nagbabaon ako niyan. At pwede mong gawing sandwich ang lettuce. Imbis na yung lettuce ang nasa gitna ng sandwich, pwedeng ang nasa gitna ng lettuce, yung palaman gaya ng tuna. Yan. So, yung pagkain natin ng ganito, mga gulay, kung makikita nyo, may carrots, may zucchini, ito ay nagsisimula ng detoxification. Disiplina ito Hindi naman kailangang araw-araw. Pero kung magagawa natin, halimbawa, papasok tayo sa opisina 3 beses sa isang linggo, ang laking bagay na tulong yan to detoxify our body. Kesa ang kinakain natin, yung nabibili lagi sa labas. Alam mo na ba yung mga combo-combo kung tawagin? Next, may picture number 17. Kung lalabas naman tayo, ito na lang ang piliin natin. Hindi naman din kamahalan kumpara kung kare-kare ang ating o-orderin o mga karne-karne. Subukan natin umorder ng salmon, ng tuna, na may gulay sa gitna. O kaya meron siyang carrots. Makakasanayan din natin Total, ganyan din naman ang ginagastos natin pag kumakain tayo sa labas. Dahil ang mga pagkain na ito, ang magugulat ka ay hindi lang pampabusog ng ating katawan. Magugulat ka na ang mga pagkain na ito ay panggamot pala sa ating katawan. Tingnan natin ang picture number 18. They are plants. And plants are not alternative medicine. They are the original medicine. Yan ang sikreto ng mga Japanese. Kaya maabot sila ng 100 years old. Kumain ka ng halaman kung gusto mong umabot ng 100. Ulitin ko Kumain ka ng halaman kung gusto mong umabot ng 100.